Marami pong mga tao, ang isip nila sa kaligtasan ay yun lamang pagpunta sa langit at pag-iwas sa impyerno. Ganun lang ang naisip nila. Na ang kaligtasan, kaya dumating ang Panginoong Jesucristo dito para hindi tayo pumunta sa impyerno at makapunta tayo sa langit. Pero dito po sa mga talatang ito, si Apostol San Pablo ay nagbibigay po ng bigger picture. Nagbibigay siya ng mas malawak na pananaw kung bakit nga po dumating ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon. Dito po makita natin na ang Diyos ay lumilikha po siya ng new humanity. Bagong pagkatao, bagong katauhan. Na lumilikha po ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng bagong community in Christ. Kaya po ang church o ang iglesia, pag sinabi po nating iglesia, ito po ay kapulungan ng mga naniniwalang si Jesus ang Mesiya. Kaya po ang iglesia ay hindi lamang po ito gathering ng God's people. Ito rin po ay simula ng bagong mundo ng Diyos dito po sa palumang mundo natin. Gusto kong ulitin. Ang iglesia po ay hindi lamang pagpupulong ng mga bayan ng Diyos, kundi ito po ay pasimula ng bagong bayan ng Diyos dito sa lumang mundo natin. Now, reviewin po natin yung pong Ephesians dahil 2 weeks nating hindi tinitingnan ito, kaya gusto ko pong reviewin natin. Ang tema po ng Ephesians ay God's vision for the church. Ano ba ang layunin ng Diyos sa iglesia? Kung ikaw ay partner ng church, bakit hindi ka pa kinukuha ni Lord? Okay? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit nandyan ka pa nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon? It is God's vision for the church. Nakita po natin sa Ephesians chapter 1 na ang Diyos ay meron pong eternal plan. At ang eternal plan po niya ay pagkaisahin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa kay Kristo Jesus. Yan po ang original plan ng Diyos kung bakit niya nilikha ang langit at ang lupa. Na tayo po ay makasama ng Diyos sa mundong ito. Siya po ay nasa langit, ay bababa dito sa lupa para makasama niya ang tao dito po sa lupa. At dahil po sa rebellion ng tao, nahiwalay po ang tao sa Diyos at nahiwalay ang tao sa Diyos, ang Diyos sa tao. Kaya ang Diyos po, kay Kristo, ang eternal plan niya ay muling pagkaisahin ang lahat ng bagay kay Kristo. Nakita po natin sa Ephesians 1 din, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, lahat po ng mananampalataya ay pinagpala ng Diyos ng lahat po ng spiritual na pagpapala. At tayo po na kay Kristo ngayon ay naging bahagi na ng dakilang layunin ng Diyos na ito. At doon po sa kalahating bahagi ng Ephesians 1 ay ipinanalangin po ni Pablo ang lahat ng mga believers na maintindihan po nila kung anong pagpapalang meron sila ngayon kay Kristo Jesus. Lalong-lalo na po yung kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos po sa lahat ng mga mananampalataya. Nanalangin po si San Pablo dyan, na tayong mga kay Kristo, if you are in Christ, nais niya na maintindihan po natin kung anong pagpapalang meron tayo kay Kristo ngayon. At lalong-lalo na po kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga sumasampalataya ngayon. That is chapter 1. Now sa chapter 2 po, para po ipaliwanag ni Pablo kung ano ang kapangyarihang kumikilos sa ating mga mananampalataya. Ngayon, in-explain po yan ni Apostol San Pablo sa chapter 2 ng Ephesians. At una, pinakita po niya, bagamat tayo noon ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway sa Diyos, ay binuhay tayong muli ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo. Tayo po ay binuhay ng Diyos, itinayo at pinaluklok ng Diyos. Kasama po si Kristo doon sa heavenly realms. Na tayo po ngayon, positionally, ay nando na sa heavenly realms kasama po ni Kristo. That is the first half
Bagamat tayo ay patay dahil sa ating kasalanan, ngunit dahil sa habag po ng Diyos, we were made alive, we were raised and seated with Christ in the heavenly places. Now, the second half, na yung pong pag-aaralan natin ngayon ng chapter 2, ini-explain naman po ni Apostol San Pablo kung ano rin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at kumikilos sa buhay natin ngayon. It's about the cross. Tungkol po ito sa krus ng Panginoon. Ito po explain natin. In fact, this is my proposition to you this morning. That through the cross, we are now citizens of God's new humanity. Yan po ang gustong ipaabot sa atin ni San Pablo. If you are in Christ, through the cross of Jesus Christ, we are now citizens of God's new humanity. Now, para po ma-appreciate natin yung ating new position in Christ, kailangan po nating maintindihan kung ano tayo noong wala tayo kay Kristo. So, titingnan po natin yung unang bahagi yan. Ano ba tayo nung wala pa tayo kay Kristo? Ito po ang sabi ni San Pablo. Number 1, we were excluded from God's people. Tayo po ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos nung wala pa si Kristo sa buhay natin, nung tayo po ay wala pa kay Kristo. Now, to emphasize this, dito po sa mga talatang ito, si San Pablo, 2 beses po niyang sinabing remember. Remember when you were apart from Christ. Remember your position when you are not God's people. At yun po ang to emphasize that na tayo nga po ay hindi kabilang sa bayan ng Diyos. In fact, doon sa original na bayan ng Diyos, ang tawag po sa mga non-member, they are dituli. They are uncircumcised. Called uncircumcision by the circumcision. Ganon ang turing ng mga Hudyo sa mga Hintil. They were uncircumcised, meaning hindi sila bayan ng Diyos. Now, doon pong sinasabi po ng mga Hudyan sa mga Hentil na sila ay hindi tuli at kami lamang ang tuli, hindi po ibig sabihin hindi tinutuli yung mga tao noong unang panahon. In fact, yung pong circumcision ay pinapractice na noon nung maging ng mga pagan nations. Pero sa mga Hudyo, yun po ang ibinigay na palatandaan ng Diyos sa kanila na sila ang pinipili ng Diyos para maging bayan niya. Kaya sa mga Hudyo, pag hindi ka bayan ng Diyos, kahit na tuli ka, ang tingin sa iyo, hindi ka tuli. Okay? Because circumcision was the sign that God gave the Jews that they are God's people. Now, kaya ganun ang turing na. Now, ano pa po ang kalagayan natin nung wala tayo kay Kristo? Well, we are strangers to the promises. We were strangers, estranghero tayo doon po sa mga pangako ng Diyos. Sa Tagalog, ito po ang sabi, hiwalay tayo sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Let me explain that. Anong ibig sabihin ng we were strangers to the promises? Now, ganito po yan. Upang iligtas po ng Diyos ang mundo, pinili po niya at nakipagtipan po ang Diyos sa mga nuno ng mga Hudyo. Si Abraham halimbawa, si Moses, si David. Para po iligtas ng Diyos ang mundo, pinili po niya ang mga Hudyo. At siya po ay nakipagtipan sa kanilang mga nunong si Abraham, si Moses at saka si David. Now, kaya po doon, yung mga non-Jews naman, they became strangers. They became foreigners. Wala silang claim doon sa mga covenant promises ng Diyos. Noon po kasing makipag-covenant ang Diyos sa mga nuno ng mga Hudyo, nagbigay siya ng mga promises in the form of covenants, in the form of oaths, na talaga ang Diyos sumumpa siya na ito ang gagawin ko para sa inyo dahil kayo, pinipili ko kayo mula sa karamihan ng mga tao sa mundo. At ang mga non-Jews, wala silang claim doon. Kaya sabi po ni San Pablo, you are strangers to the promises.
Naalala ko po noong 2012, kami po ay privilege ng aking misis na sinama po ako ng aking, yung kapatid ko po at saka yung asawa na pumasyal ng konti doon sa Holy Land noong 2012. Now, pumasok po kami sa Jordan, nagsimula kami sa Jordan, then from Jordan pumasok kami ng Israel, and then from Israel to Egypt. Now, makita po ninyo talaga yung difference kung papaanong pinagpala ng Diyos ang Israel. Galing kami sa Jordan, wala kang natatanda ko sa Jordan, mainit at parang walang tanim. No, ang maganda lang doon sa Petras lang, doon lang attraction. Pagkatapos po namin sa Jordan, nung pumasok na kami sa Israel, having gone to Jordan na arid place, dry, nung pumasok na kami sa Israel, it was so green. Napakagandang bansa. The farming is good, the buildings are good, parang old city at saka new city. At mga po ako, sa yaman po ng Israel, it was so good. Tapos nung paalis na kami sa Israel, isa pang nainggit ako sa mga Hudyo, ay nung pong papunta na ako sa Egypt, dumaan kami sa Red Sea, meron kaming dinaanan doon na pabrika yata ng diamond yun. No? Hindi naman kami bibili ng diamond, pero dinaan po kami, siyempre tourist ka, pinadaan po kami doon sa ang daming mga gems, ang daming mga mamahaling bato. Pinakitaan kami ng totoong diamond. First time yata ako nakakita ng diamond na ganun ka. So I was so inggit. Nainggit po ako sa mga Hudyo. Now, tapos sabi ko, wish ko lang, sana Hudyo ako. Sana citizen ako ng Israel. But I was not. Hindi po ako citizen ng Israel. Then pumunta ako sa Egypt, pumunta na kami sa Egypt, doon ko nakita na mas swerte pa rin tayo sa Pilipinas. Kahit na marumi ang Pilipinas, mas marumi po ang Egypt. Pero anyway, ganun ang feeling ko noon. Dahil sa yaman po ng bansang Israel, wish ko lang citizen ako. Pero I was not. Ganun po ang ibig sabihin ng strangers to the promises. Okay? Hindi ka kasama doon sa mga tipan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ganun tayo noon. Nung wala tayo kay Kristo. Parang ganito rin po, isang illustration pa. Para bagang papasyalan mo ang isang kamag-anak doon sa exclusive na subdivision sa Maynila, halimbawa sa Dasma, pero kang kamag-anak doon o kaibigan o doon sa Ayala, Alabang, papasok ka doon, pero hinarang ka ng security. Sino ka? Titingnan yung pangalan mo sa guest list, parang wala ka naman dito. Kasi hindi ka taga roon. You feel a stranger. Dahil hindi ka taga roon, hindi ka papapasukin ng gwardiya. Kahit na pusturang-pustura ka, hindi ka papapasukin. Because you are not a resident of that exclusive subdivision. Ganyan po ang ibig sabihin. That's who we were in Christ. We do not belong to God's people. And because of that, dahil po hindi tayo kabilang doon sa bayan ng Diyos at doon sa mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, sabi po ng Bible, we have no hope and we are without God in this world. No hope and no God in this world. Hindi po ibig sabihin ng no God in this world na we are atheists, na tayo ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi po yung ganun ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin yon, because we do not know the true God, the creator of heaven and earth, as if we have no God in this world. Okay, yun po ang ibig sabihin. And then, no hope. Bakit wala tayong pag-asa? Kasi we do not know the true God who has a covenant promises with His people. Kaya wala tayong inaasahan din sa mundong ito. Okay? Wala tayong pag-asa kasi hindi natin alam o hindi tayo sakop ng mga pangako, tipan ng Diyos sa kanyang bayan, at wala rin tayong Diyos kasi hindi natin kilala ang tunay na Diyos. Kaya ano po inaasahan natin? Nung wala tayo kay Kristo dahil ganun po ang kalagayan natin,
Tayo po ay nagtitiwala na lang sa mga idols. Sapat na sa atin si Apo Iro, okay? Sapat na sa atin si Apo Sang Juan, o kung ano-ano pong idol ang ating nilalapitan because we are like that. Naniniwala rin tayo sa fortune telling. Ganyan tayo. Okay? Naniniwala rin tayo sa superstition because we were strangers to God's promises. Kaya po alam ho ninyo, isang application makita natin dito, mali po yung sinasabi ng iba na tayo raw ay bayan ng Diyos. No, we are not. Hindi po tayo bayan ng Diyos. Okay, ang tunay na bayan po ng Diyos ay pinili ng Diyos, hiniwalay niya doon sa ibang mga bayan at nakipag-covenant po ang Diyos sa kanila. Yun ang tunay na bayan ng Diyos. Kaya po hindi totoo na tayo ay bayan ng Diyos. Hindi rin totoo na sasabihin, ako'y anak ng Diyos. Hindi rin natin pwedeng sabihin yan. Because the true children of God are those people who believe in Jesus and then they are adopted, given right to become children of God. You cannot just claim that God is your Father or our beloved Philippines is God's nation. No. No one can claim that. Now, sa totoo lang po, to illustrate this, parang ganito yung kalagayan natin. Okay? Merong birthday sa kapitbahay natin. Dahil hindi tayo invited, nagse-celebrate tayo doon sa Bacoor. Nakipag-birthday tayo pero yung birthday nandun. Yun, nandun doon kasiyahan. Tayo naman, para makisaya lang tayo, nakikisaya tayo doon sa sariling bakuran natin. Pero hindi tayo kasama doon. Bakit ka masaya? Nakipag-birthday ako. Pero hindi ka kasama doon. Ganun po ang feeling noon. Pero alam ho ba ninyo, ganun yung kalagayan natin nung wala tayo kay Kristo, pero kung tutuloy po ninyo yung pagbabasa natin dito sa Ephesians, mababasa po natin one of the most powerful phrases in the Bible. Yes, we are out of Christ. Yes, we have no covenant with the true God. Yes, we do not know the covenant promises of God. Yes, we are called uncircumcised by those circumcised. But, pansinin po ninyo, dito po mababasa natin the most beautiful, powerful phrase in the Bible. But now, through the cross. Ito raw po ang most powerful phrase in the Bible. But now. Ngunit ngayon. But now in Christ Jesus. This is the turning point of history. Ito po ang turning point ng history. Yes, Gentiles are out of covenant with God, but now, in Christ Jesus, history has a turning. When Jesus Christ came and became flesh, history became a turning. Nagkaroon po ng turning point sa history. So ano po ang nangyari? Through the cross of Christ, ito po ang nangyari. We who are now in Christ are now brought near by the blood of Christ. Sabi po ng talata, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Now, pansinin nyo, from far, malayo sa Diyos, to near. Okay? From far, naging malapit. By the blood of the cross. Hindi po dahil sa ating effort, kundi by the cross. By the blood. Okay? Balikan natin yung illustration kanina. Pumapasok ka sa Dasma. Dahil nandun yung kamag-anak mo, kaibigan mo, may appointments ka kaya. Pero hinarang ka ng gwardya. Sino ka? Hindi, meron po ako. Ngayon, dahil, nung magkakainitan na kayo, kasi nga, talaga in-invite ka, dumating ang relative mo. Sabi po sa gwardya, oy, bisita ko yan, papasukin mo. Parang yung ate ko nasa Parañaque, exclusive subdivision sa South Bay.
O sasabihin niya sa amin, o sige, sinabi ko na sa gwardiya, meron akong bisita. Pagpasok po namin sa gwardiya, sabi ng sino po, sa Olivares po, o pasok kayo. Ganyan po ang nangyari. Because of the blood of Christ, we who were once far off has been brought near. Ganun ang nangyari. Now, hindi lamang po yun. Bakit? Kasi sabi po dyan, Christ is our peace. For Christ Himself is our peace. Kaya tayo pinapapasok, kaya tayo malapit na sa Diyos ngayon, kaya may claim na tayo dun sa covenant promises because Christ is our peace. Anong ibig sabihin nun? That He Himself is our peace. Now, para po may paliwanag natin, you go back to Israel. Kasi yung faith po natin, hindi mo pwedeng alisin ang Israel. Diyan po nakaugat ang ating pananampalataya. Going back to Israel, para maintindihan po natin. Okay, ang Diyos po, pinili po niya ang Israel as His instrument for the salvation of the world. Israel, the Jews, were chosen by God to represent God to the world. They are kingdoms of priests and light to the nations. At dahil po ganon ang plano ng Diyos sa Israel, ay binigay niya yung Torah. Ang Torah, yun po ang law, hindi lamang yung moral, nandiyan po yung ceremonial law, okay, nandun po lahat-lahat yan, yung Torah, as binigay po niya sa mga Hudyon as boundary markers to be God's representative to the nations. Mabubuhay po sila ayon sa Torah, ayon sa law ni Moses, para po maingatan po sila ng Diyos na hindi sila makikihalubilo sa mga idolatrous practices ng mga Gentiles. Pero ang nangyari, yung pong Torah, sa halip na yon ang mag-ingat sa mga Hudyo, yun po ang naging dahilan ng division and hostility ng mga Hudyo against the nations. Para bagang nung ibigay sa kanila yung Torah, nagmalaki po yung mga Hudyo. At sa halip na i-represent nila ang Diyos by living according to the Torah, making them a holy nation, yung pong Torang yon, law na yon ni Moses, yun po ang naging dahilan pa para magmalaki ang mga Hudyo at ang tingin nila sa mga hentil, they're nothing. Kasi wala silang covenant sa Diyos. Pero anong ginawa po ng Panginoon? Ito po, where Israel failed, Christ fulfilled. Dahil ang Israel po hindi naging tapat sa panawagan, sa calling po ng Diyos sa kanila to represent God to the world, nag-fail po sila, so Christ fulfilled where Israel failed. Kaya dito po, ano nangyari? Ang darating po ito, ang cross, yung krus po ng ating Panginoon is where God deals with sin and He dismantles division. Sa pamagitan po ng krus, finulfill po ng Messiah, ni Jesus, yung pong failure ng Israel at dahil po sa ginawa ni Jesus Christ, inalis niya yung cause ng division, yung law and its commandments. Paano? Well, through the cross of Christ. Christ condemned sin in His body. Okay? Hinatulan po ni Kristo sa kanyang katawan, doon sa krus, yung pong kasalanan, na ang sino mang Gentile, sino mang hindi Hudyong maniniwala sa Kanya, ay hindi na sila makasalanan. Kaya sila, tulad din ng mga Hudyong sasampalataya kay Kristo, ipawawalang sala na sila ng Diyos. Kaya ang Diyos po dito, ang mga hentil na, they are now turning from idolatry to the living God through the cross. Kaya tayo, pansin nyo, nung sumampalataya kayo kay Kristo, kung tuloy kayo sumampalataya kay Kristo, sumayaw ka ba kay Apo Iro? Magtataka ka no? Meron tayong mga kasama dito, no? Nagsusuot pa ng love your neighbor. No, makita mo, pag si Apo Iro, nakikisayaw pa. Kayo ba wala na, umalis kayo dun Pag ikaw'y na kay Kristo na, ang ibig pong sabihin niyan, si Kristo pinalaya ka na sa kasalanan, okay? At dahil doon ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos, at ikaw, you turn from idolatry to the living God. Ganun ang ginawa po ni Kristo, okay?
Now, kaya sinabing Christ is our peace. Siya po ang kapayapaan natin. Now, pansinin nyo, not just Christ gives us peace. Brother, He Himself is our peace. Bakit peace? Well, we were reconciled to God. Okay? Tayo po ay pinagkasundo, pakipagkasundo ni Kristo sa Diyos. Okay? By turning us from our idolatry to become servants and lovers of God. Through the cross. Sa pamamagitan po ng krus. At hindi lamang po, we were restored in our relationship with God, we are now restored in our relationship to each other. Okay? So, sa Diyos vertically, at saka sa relationship natin to each other horizontally. Ganun po ang nangyari. So, ano po ang naging resulta nito? Una, the result of this is the dividing wall is destroyed. Okay? Ano yung dividing wall? Yung hostility between Jew and Gentile was destroyed. Okay? Yung pong Torah, yung law ni Moses, okay, na dapat yun ang mag-iingat sa kanila para maging liwanag sila sa mga bansa, yung pong law na yon na naging barrier, finulfill po ni Christ. Finulfill po ng ating Panginoon. Kaya alam ho ninyo, nung pong namatay ang ating Panginoon dun sa krus, ang unang nangyari sa temple, yung pong makapal na tabing doon sa templo ay nahapak. Mula taas sa ibaba, symbolizing that we are now the same access to God. Alam niyo yung nangyari yun, di ba? Nung mamatay ang ating Panginoon doon sa krus, anong nangyari doon po sa malaking tabing doon sa templo na naghihiwalay doon sa holy place at saka Holy of Holies, nahapak po yung tabing na yon, signifying na ang Diyos ngayon tinatanggap na niya. Mati yung mga Gentiles, hindi lang mga Hudyo sa kanyang presence. Kaya po yung dividing wall, the dividing wall, the hostility between the Jew and Gentile was destroyed by God. Ano pa nangyari? Pangalawa, creation of new humanity. There is now a new humanity na kinreate po ng Diyos through the cross. Okay? Isang single, unified people in Christ. Na ngayon po, ang God's people is not defined by their ethnicity. Okay? Sorry. Okay? Hindi na nakadefine yan sa lahi. Hindi na po yan nakadefine sa race, kundi sa faith kay Christ. Hindi na po tinitingnan ng Diyos, Hudyo ka ba, Gentile ka ba? Hindi na yan ang batayan ng God's people. Ang batayan na ngayon, if you have faith in Jesus as the Messiah. So creation of new humanity. Ito nga po yung sinasabi nating ang salvation, hindi lamang na-save ka, pupunta ka sa langit pag namatay. No, hindi lang po ganyan yan. The bigger picture of salvation is this. God is remaking a new humanity. Okay? Bago pong sangkatauhan, there is a new creation happening now in history. Pansin nyo sa church. Sa church, anong nangyayari? Pansinin nyo, iba-ibang background po tayo dito. Iba-iba yung social standing natin dito. Iba-iba yung pinag-aralan natin. Iba-iba yung kalagayan po natin. Iba-iba yung pinanggalingan po natin. But now, we are unified. Ganyan po ang church. The church is the symbol of God has made a new humanity beginning in our present age. Okay? So, this is new creation happening in history because God is remaking a new society in Christ. Kaya po ito ang sabi doon sa, ito po yung ini-explain ko sa inyo. Ngayon ko lang babasahin yung verse. Pero ito yung ini-explain ko sa inyo. Sabi po sa talata, that He might create in Himself one new man in place of the two. Ano yung two? Gentile and Jew. Now, God is creating one human, just one human. So making peace and might reconcile us both. Sino yung both yun? Gentile and Jew. Both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility.
Yung pag-aaway po ng mga Hudyo at mga Hentil, na-destroy yan. Nasira na po yan. Sa pamagitan po ng cross ng ating Panginoon. Through the cross, Christ defeated sin, so we Gentiles who believe on Christ are no longer slaves of sin. We are no longer slaves of idolatry because we are now worshiping the true God. Ano pang nangyari? Reconciliation through the cross. Nagkaroon po ng, hindi ko binasa yung isang the cross, okay, gusto lang basahin ito. The cross doesn't save individuals. It creates a new humanity. Okay, yun po ang ginawa ng cross. Hindi lamang po tayo nililigtas, kundi nagkikreate po ang Diyos ng new humanity. And then, the third thing that was accomplished, there is now reconciliation through the cross. I just want to re-emphasize this. Reconciliation with God, vertically, and now we are reconciled to each other horizontally. Kaya po ang cross, it destroys sin. Sinisira po ng cross ang kasalanan, pride, division, hostility, yung alitan. Okay? Yun po ang ginagawa ng cross. New humanity. Okay? Hindi lamang po salvation. Parang ganito, uli, another illustration. Parang dalawang magkapatid, isa Hudyo, isa Hentil. Okay? Dalawang magkapatid na hindi po nag-uusap for years. Matagal na taon nang hindi nag-uusap. Malalim na po ang sugat. Nagkaroon na ng pride ang bawat isa. At kung ano-ano na ang naiisip nila sa isa't isa. Matagal na ito. Pero one day, isang araw, yung isa nagpakumbaba. Yung isa simula siyang makipag-reconcile doon sa kanyang kapatid. Kaya anong nangyari? Yung relationship po nila na-restore. Pero, merong presyo yun. Ganyan po ang nangyari sa mga Gentiles at mga Jews. Ano yung presyo? Well, ang presyo, the cross. We are now reconciled. Pero hindi yan cheap. Hindi po mura. Dahil si Kristo po ang nagbayad para magkasundo ang tao. Parang another illustration, parang away sa barangay. Okay? Sa barangay, minsan yung away, lupa, maingay, 10:00 na meron pang nagkakantahan, utang, may away. Dinala sa barangay, yung tension, nagbibuild, tapos nagkakaroon na ng sides yung mga tao, and then, nag-aaway na yung mga taong may issue. Dumating ang isang matandang respetado sa barangay, nag-mediate siya, namagitan siya, at yung dalawang side ay nagkasundo. Yung peace na restore. Pero, ganun ang nangyari sa barangay. Pero si Jesus, nung siya po ay dumating, hindi lamang siya nag-mediate, kundi kinuha po ni Kristo yung dahilan ng conflict. Christ absorbs the cost of the conflict itself. Anong ginawa ni Kristo? Kinuha niya yung kasalanan ko. Kinuha niya ang kasalanan mo. Kaya ang utos ni Kristo, magpatawaran kayo. Kung pinatawad ka ni Kristo, siya rin ay pinatawad ni Kristo, anong dahilan na hindi kayo magpapatawaran? Yun po ang reconciliation. Kaya nagkakasundo dapat ang dalawang Kristiyano, lalo na magkapatid. Okay? Hindi bagay. Magkapatid kayo sa laman at sa spirito, ngayon nag-aaway pa kayo. Hindi bagay yan. Pag nakita kayo ni Kristo, baka pag-untugin kayo sa ulo nyo, lalo na yung matigas, yung puso. Okay? Kaya po ano nangyari? Sa krus, hindi lamang po kasalanan ang tinapos ni Kristo. Tinapos po ng Panginoon, pati po yung galit,
yung pader na naghihiwalay at saka yung pagkakahiwalay. But now, kung ito po ang ginawa ni Kristo para sa atin, so paano po tayo ngayon? Ano na ngayon ang kalagayan natin? And this is the final point in the message. We are now members of God's new humanity. Tayo po ngayon ay mga mamamayan na, mga miyembro na po tayo ngayon ng bagong sangkatauhang nililikha ng Diyos sa mundong ito na pasira. Una, we are now citizens of God's kingdom. Sabi po ng Bible, we are no longer foreigners. Hindi na tayo mga dayuhan, hindi tayo mga turista, hindi tayo mga strangers. We are now fellow citizens with God's people. Okay? Nagkaroon ng identity shift. From outsider, we are now insiders. Hindi tayo nakipag-party doon sa labas, kundi yung palang kakilala, yung palang isang kamag-anak natin, kaibigan niyang matalik, yung merong birthday party. Nung makita niya, nasabi niya, "Hoy, kamag-anak ko yan, papasukin niyo." Parang ganun. We become now insiders with the people of God. Kaya na po, anong application natin dito? Meron na po tayong legal claim sa mga Commonwealth of Israel to the covenants of promise. Meron na tayong hope sa mundong ito. Meron na tayong Diyos sa mundong ito. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi na tayo nagwi-wish. Hindi, nandyan ka na. Kabahagi na tayo dun sa Commonwealth of Israel. Dun sa mga covenant promises. Meron na tayong pag-asa. Kasi kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa mga Hudyo, tayo po ay kasama na doon. Kaya nga, masasabi natin, we become part of the whole Bible story. Okay? Pag na kay Kristo ka, yung pong buong nakasulat sa Bible, pwede mo nang ilagay yung sarili mo dyan. You become now part of the whole Bible story. Okay? Isang insentibo po yan sa pagbabasa natin ng Bible. When you become a Christian, you read your story there. You are part of that story now. Hindi ka na strangers. Kaya yung buhay mo ngayon, meron ng patunguhan. Hindi ka sumasabay lang doon sa agos ng sanlibutan ito, kundi basahin mo ang kwento mo, nasa Bible ka na. Yung buhay mo, nasa Bible ka na. Yung buhay mo, nasa kalooban na ng Diyos ngayon. You read your Bible. And you are now, because you are now part of that Bible story, from Genesis to Revelation, kasama ka na po doon sa kwento yun. Why? Because you are now member of God's household. Miyembro ka na ng pamilya ng Diyos. So, yun po ang you become citizens of God's kingdom. Pangalawa, you are now built on a new foundation. Built on the foundation of the apostles and prophets. And Christ Himself is the cornerstone. So, yan po, kino-quote ko lang yung verse. Pero nasa Bible po yung sinasabi kong yan. You are now being built on the foundation of the apostles and prophets, and Christ Himself is the cornerstone. Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon. Yung holy structure po ngayon ay na-align kay Christ. Napansin nyo yung nangyayari sa atin ngayon. You are in Christ, I am in Christ, and now we are being joined together. Yun ang nangyayari. No? Hindi tayo hiwa-hiwalay. Kundi you are now joined together with one another because we believe on the same Messiah. And then the third thing, it connects with what I'm saying sa second point. We now become a holy temple in the Lord. Nagiging banal na templo na po tayo ng Diyos, kung saan tayo po ay nagiging dwelling place ng Diyos by the Holy Spirit. Kaya po, every Sunday when we come here, we worship God. The Holy Spirit is with us. God is dwelling our service. At yan po ang plano ng Diyos noon pa. Kaya niya nilikha ang langit at ang lupa so that God will dwell with man. At yan nga po ang nangyayari ngayon because now we are now in Christ.
Yan po ay nangyayari na sa atin ngayon. God is dwelling us through the Holy Spirit. We become a holy temple of God. Hindi lamang ang church, hindi lamang po basta-basta gathering yan. We are now become the dwelling place of the Spirit of God. Okay? A living, growing people. We are now living. We are now alive. We are now growing. Doon po sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Sabi sa Bible, in whom the holy structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Ganyan na po tayo mga kapatid. Sa pamagitan ni Kristo, na nakaugnay po tayo, hindi lamang tayo nakaugnay kay Kristo, tayo po ay pinag-uugnay-ugnay ng Diyos sa isa't isa. And as we are being joined to each other, this temple, we are now being built into a holy temple in the Lord. Yun po ang nangyayari sa atin mga kapatid. And these are quotes from N.T. Wright. Just want to read them. Number 1, the church is where heaven and earth meet. Yan po ang nangyayari. The church is where heaven and earth meet. Pangalawa, the church is where God's future is already present. Sino po ang nangangarap balang araw lahat ng tao Kristiyano? I like that. It will happen. And the church, loving each other, serving each other, forgiving each other, serving one another, nasabi ko na pala yun, okay, is a preview of the future. Kaya po yung church is where God's future is already present. How do we apply this? Una, being a member of the church is not optional. If you are a Christian, it is not an option for you not to join a church. Ang isang Kristiyanong sinasabi niyang Kristiyano siya pero hindi siya miyembro actively ng church is out of will. Wala siya sa kalooban ng Diyos. So to become a member of the church is not optional. Pangalawa, ang solution po ng Diyos sa loneliness and isolation is the church. Isa pong problema ng ating mundo ngayon is loneliness. Being alone. Okay? Isolation. Alam ho ninyo, marami pong tao ngayon, ang daming friends sa FB, pero malungkot. Bakit? Kasi virtual lang, sabi nga nila. Ano po ang solusyon ng Diyos sa loneliness and isolation? It is the church. God's new humanity. Minsan papunta ako sa church, meron ako nadadaan ng bahay dyan Merong isang matandang babae, nandun sa gate niya, nakaganon, no? Walang kasama sa bahay. Nag-iisa sa bahay. Dati marami siyang kasama, pero nag-asawa na. Yung kapatid niya, nagana. Every afternoon, nakaganon. Naghahanap ng kausap. Tumitingin siya na kung mga tao. Sabi ko sa isip ko, kung itong babaeng ito, umattend lang ng church, makakaramdam niya ng new community. Ang solusyon po ng Diyos sa loneliness ngayon is the church. It is where the church people of love, the church people will accept a person, love the person, serve the person, and so on and so forth. So, to wrap up, una, we are citizens. We are family. We are temple. This is our identity. This is our calling. Ulitin ko. We are citizens of heaven. We are family. We are temple. This is our identity. This is our calling. How do we apply? Number 1, let's break the walls. Hindi po sisirain wall, no. If there is a rich member here, do not ignore the poor members. Wala po dapat
nakakaramdam sa mga pumapasok po sa church natin na ini-ignore siya. We have to accept each other. If they are in Christ, you are in Christ, you are joined to each other. Okay? New members should not feel out of place. Ang challenge po natin, kung si Jesus tinanggap ka, sino ka para hindi mo tanggapin ang iba? Pangalawa, let's live our new identity. Okay? Meron po kasing mga tao, Christian, citizen na sila, pero parang illegal alien pa sila, pakiramdam nila. Takot, insecure, nagtatago. Pero ang totoo po, if you are in Christ by faith, you are already a citizen. So you live like a citizen. Yan po, mga kapatid, ang kahalagahan ng baptism. Pag ikaw ay sumasampalataya na kay Kristo, ang unang-unang utos na pinapagawa sa'yo ng Diyos is to be baptized. Kasi ang baptism po, yan po ang pagsasalarawan sa iyo ng Diyos na tinatanggap ka niya, pinatatawad ka niya, nililinis ka niya sa iyong mga kasalanan at ikaw ay inuugnay niya sa kanyang katawan. That's what baptism symbolizes. Kaya po yung sumampalataya kay Kristo, ang utos ng Diyos sa iyo, magpabaptize ka. Hindi dahil sinabi ni pastor. Yes, sasabihin ko kasi yun ang nakasulat sa Bible. Pero yun ang gustong iparating sa iyo ng Diyos. And when you get baptized by the Holy Spirit, you will feel you're included. Kasama ka. And then, pangatlo, be the place where God lives. Why? Because where there is forgiveness, pag meron pong pagpapatawad, God is there. Pag meron pong unity, God is there. Where there is love, God is there. Pero pag merong division, may awayan sa pamilya, Satan is there. But if you want God to be present in your family, maintain forgiveness, unity, and love. Kanya po, if you are a temple of God, be the place where God lives. So let's close this message. Ngayon pong summer, panahon po ng piyesta. Okay? Kami po hindi na naghahanda sa piyesta, nakikipamiesta na lang po kami. Sa kultura po natin, pag kayo po ay in-invite sa piyesta, hindi ka lamang pupunta and then hindi ka pumapasok. Sa kultura po natin, pag ininyahan ka sa piyesta, welcome ka. Ay na! Pasok ka! Kasama ka sa kasiyahan sa piyesta. Well, ang point po mga kapatid dito, sa pamamagitan po ng cross ng Panginoon, hindi lamang po tayo pinatatawad, tayo po ay inaanyayahan na pumasok. Dati po tayo ay malayo, ngunit ngayon, dahil po kay Kristo at sa kanyang krus, tayo po ay naging mamamayan ng bagong sangkatauhan ng Diyos. And I want to end this message by inviting those who have not yet believed on Jesus Christ. Lagi ko pong iniisip yan na meron tayong kasama dito na hindi pa talaga naniniwala kay Jesus as Messiah. Ano po ang ebanghelyo dito? Ito po ang ebanghelyo. Ang Diyos po ay nasa eternal project sa mundong ito. Ang Diyos po ay nagki-create ng new humanity for a renewed creation. Ang church po, ito'y larawan ng new community na ginagawa po ng Diyos. At ang bawat isa po ay inaanyayahan ng Diyos na maging part ng new humanity ito.
Kung hindi ka pa part ng new humanity ito dahil hindi mo pa kinikilala si Kristo bilang Messiah, this invitation is for you. Pagod ka na ba? Okay. Wala bang direksyon ng buhay mo? Nagtatanong ka ba, bakit ako nabubuhay? Well, paniwalaan mo ang magandang balitang ito at magkakadireksyon ang buhay mo. Tayo po ay manalangin. Let's all stand and let's pray. Magpasalamat po tayo sa Diyos, tayong mga na kay Kristo ngayon. Sa laki ng grasyang ibinibigay sa atin ng Diyos ngayon na tinatamasa natin. Dati po malayo tayo, wala tayong pag-asa, wala tayong Diyos. Pero ngayon, dahil po sa krus ni Kristo, tayong mga lalayo ay pinalapit na ng Diyos sa Kanyang sarili. Maasahan na natin ang mga pangako niya. Meron na tayong inaasahan hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na parating. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa magandang balitang ipinahahayag po namin ngayon at aming inaasahan. Kami pong na mga anak kay Kristo. Kami po ang inyong bayan. Hindi dahil pinili ka namin, kundi inanyayahan po ninyo kami. Nagpapasalamat kami dahil naging matyaga po kayo sa amin. Nung una ayaw namin, pero ngayon, dahil po sa inyong habag, ay nasa inyo na po kami, O Diyos. At maraming salamat sa mga pangako pong meron kami yon kay Kristo. Naway maging tapat kami sa aming panawagan. Kami ang tinatawag nyo upang maging instrumento mo dito sa mundong ito, upang ipakilala namin kung sino ang tunay na Diyos. Upang ipaalam din namin sa mundong ito na meron kang eternal project, new humanity in a renewed creation. Panalangin ko po kung meron pa kaming kasama dito na hindi pa siya kasama sa new community ito dahil hindi pa niya kinikilala si Kristo. Panalangin ko, makilala niya. Makita niya ang biyayang nakalaan sa kanya sa buhay nito. Ito pong aming panalangin sa iyo pong kapurihan, sa pangalan ni Jesus.